last topic ng ating series. And habang andito tayo sa first series ng taon, it is always remind us yung how God is faithful. Amen? Faithful ba ang Panginoon sa buhay ninyo? And actually kung kayo is mga natuto or pwede niyong balikan sa ating Facebook page or ating YouTube yung ating mga topic. Dahil napakaganda ng topic na ito. And this is our last topic of this series. Ang title sa ating series na More Than Enough, Trade Fear for Trust, and God Provides More Than Enough. Our last topic is the responsibility of being blessed. Di ba? Sino dito nangarap yumaman? Or ganito na lang, kasi sabihin niyo masyadong Sino dito totoo, real talk, Sino dito minsan dumaan sa tayaan ng loto and naisip mo, tumaya kaya ako dun sa loto nang sa gayon tumama ako. Sino doon? Sino dito? Konti lang? Di ba? Or sino dito, minsan nangarap talaga na tumama siya sa loto. Sino ganyan? Naku, wala. Ay, naku. Oh, yes. Si Peter, tumataya ka ba? Tumataya. Sino dito naranasan ng tumaya sa loto? Oy, umamin. Parang parang minsan, nagbibiroon nga minsan din nga namin ni Sinem, pataya kaya tayo sa loto, Trip-trip lang. Parang but you know what, sometimes, or in the back of our mind, di ba gusto natin yumaman? Tama ba mali? Gusto natin magkaroon tayo ng pera. But you know what, ano ba talaga yung responsible, okay, ng isang rich, or sino dito minsan tinanong mo sa sarili mo, what if ako kaya yung mayaman? Ha? 'Di ba? What if ako kaya yung yung nakaupong barangay captain, mayor, 'di ba? Contractor, or 'di ba? Minsan naisip mo ba 'yan? Or minsan, sino dito nangarap, anak na lang kaya ako ng contractor? Diba? Ibig sabihin, or ikaw kaya is maging tagapagmana. Di ba? Hindi niyo ba naisip yan? Totoo. Naisip niyo ba minsan, what if ampun lang ako at mayaman yung parents ko? Di ba? Hindi ba sumagi sa isip niyo yung mga ganyan? Na what if mayaman pala talaga yung parents ko? Di ba? Sana, di ba, binigay niya ng kayamanan ko. Or, di ba, minsan ganyan tayo? Tama, mali. But, you know what? Sabi nga isa sino dito natakot yumaman? Natakot magkaroon ng pera? Marami. Wala? or nasa isip mo ba, what if ako yung tumama ng 1 million? Yeah? Alam mo, magiging mabuti ako. Di ba? Parang ganyan eh. Lagi na lagi ko sinasabi, sige, Pastor, we will allow kami ni PJ, we will allow you to join a lottery or lotto, basta may 10% tight. Parang ang lumit no? Basta 10% sa tight, 5% syempre dun sa sa tax, and then sa mga syempre yung pero you know what? Di ba minsan parang ganyan tayo? Lagay mo yung sarili mo dun sa marami kang pera. Or kapag ka ikaw is nagkaroon ng pera. And alam mo, nakakatuwa kasi minsan, ano ba talaga yung tinatawag nating blessed? Kasi most of us, ang nangyayari kasi, ang alam natin, ano ba yung pinakita ng mundong ito sa pagiging mayaman? At ano yung pinapakita ng image ng mundong ito, especially sa atin,
yung pagiging mahirap at mayaman, di ba? Lagi po ang layo ng ng pinagkaiba. And ang ano dito, minsan ang layo ng pinagkaiba and marami sa atin kala natin yung kayamanan, yan yung nagiging basihan na ng ating pagkatao. Tama? Kasi yan na yung pinakita ng lipunan natin. Pero ano ba yung sabi ng Diyos sa pagiging mayaman? Ano ba yung sinasabi ng Diyos sa pagiging mayaman or pagiging blessed? Kasi nga marami sa atin ayaw nating tawaging mayaman tayo eh. Tama mali? Kasi sa mundong to, 'di ba, pagka sinabi mong mayaman, nako, ang layo na ng ating isipan. Ang layo na ng ating mindset sa ating buhay. Ngayon, tanungin kita, are you rich? Are you rich? parang ang laking question, Ang laking question, especially sa ating mga Pilipino, pero ito papakita ko lang saglit yung picture kasi ako dito eh. Gusto ko lang i-identify dito. Sabi dito nung yung 2025 survey, Filipino income. Anong group ka ba nabibilang? Yan. Ayan, sabi diyan, if you are poor, sabi diyan ay less than 14,560 yung iyong sinasahod. Wow. Parang meron bang dito ganyan? 14,000 a month yung sinasahod. Pero this is the poor. Okay? Low income but not poor. 14,000 to 29,000. Wow. Meron bang pasok dito? Meron pasok? Wala. Wala. Magkakaalaman tayo. Ito, lower middle income. Ayan, 29,120 to 58,240. Meron? May ngiti. Middle class. Sabi dyan, 58,280 to 116,480. That is the middle class. Sahod pa na to. Sahod. So, ibig sabihin, utang mo lang to, ha? Ibig sabihin, yung sahod mo mas mataas. So, upper middle class, di ba? 116,480 to 200,032 and 960 pesos. Wow. Yung upper middle class, meron ba? Meron. Hindi pa nagtataas si Kuya Troy, mukhang andito siya eh. Upper income but not rich. Yeah, 232,960 to 465,920. And rich is 465,920. Wow. Which means kapag yan na yung sinasahod mo, ikaw na ay kabilang sa rich ng Pilipinas. So, meron ba nakaabot? But you know what? Di ba nakakatawa kasi ito yung batayan ng mundo natin when it comes to riches or yung actually ngayon sabi nga nila kapag ikaw pagka below 30,000 yung sahod mo, hindi ka tao. Yung karamihan niya sa Facebook lagi yan eh. Kaya marami sa Facebook kumaaw-aw na eh. Aw-aw. Tawag na hindi tao. But you know what? Kung ano yung dinedefine ng mundong ito. But ano ba yung sabi ng Panginoon? Meron diyang good news and bad news. Yan. Unahin natin, yung tinatawag na good news. Ito.
The good news is, you are richer than you think you are. Wow, Pastor, I am rich. Yes! Sabihin mo sa sarili mo that you are rich. Sabi ng Bible, ano? And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Yes, you will be enriched in every way. Alam mo, mga kapatid, sabi dito, you are blessed. Okay? Sabi diyan, God, okay, will provide all your needs. Ibig sabihin, na-provide ng Panginoon lahat ng pangangailangan mo. Pagkain, okay? Ano pa? Pagkain, bahay, damit. If you have that things in life, ibig sabihin yan, God already provided all your needs. Which means, ano ka? You are rich already. Okay? You are blessed. At itong pangako ng Panginoon and plenty left over to share with others. Alam mo, nakakatuwa po ito kasi ang sa atin dito, ang thinking natin, mahirap tayo. Sa totoo lang, ang dami sa atin, ang thinking ay mahirap tayo. Alam mo, kung susumahin mo yung buong buhay mo, kapag sinabi mong hindi nagkulang yung Diyos sa buhay mo, which means you are rich. And God, okay, provided everything you need. Which means nasusurvive mo yung pang-araw-araw nyong buhay. Hindi nagkukulang yung Panginoon. Alam mo, before, nung ako po is pumasok sa City Light, sabihin ko sa inyo, ang tingin ko din sa sarili ko, napakahirap. Alam mo, ngayon, as I evaluate my life, dati yung sardinas, pang survival mo lang. Di ba? Bumibili ka ng sardinas, okay, para ikaw ay masurvive. Para masurvive yung gutom mo. Pero ngayon, bumibili ka ng sardinas, bakit? Cravings. Di ba? Which means, kapag ganyan na yung nararamdaman mo, mayaman ka. Mayaman ka na. Tignan mo ha. Iba yung cravings mo araw-araw. Pero, alam mo, totoo to, dati, okay, kapag ikaw is nagkakape, okay, di ba, yung black lang. Ngayon, bumibili ka na ng 3-in-1. At ang matindi, okay, kapag ikaw ay hindi na nakontento sa 3-in-1, pupunta kami sa church, naka-Starbucks. Which means, you are rich. Iba nga dito, order ka ng Starbucks. Uy, paid na to. Diba? Yun yung mayaman na tao. Why? Tignan mo to. And plenty left over to share with others. Alam mo, nakakatuwa dito sa City Light, yung tipong minsan, naisip ko, hindi nila iniisip yung sarili nila Mas gusto nila na nagbibigay sila. Yan nakakatuwa sa naging heart natin dito sa City Light. But balik tayo. Sabi diyan, alam mo, kapag ikaw kukumpara mo pa rin yung buhay natin sa ibang tao or sa ibang tao, okay? Sabi ko nga, lagi kong gustong gawin, okay, yung maglakad-lakad. Alam mo bakit? Kasi ma-realize mo na ikaw ay blessed pa rin. Alam mo, minsan nga parang mas gusto ko pa rin, okay, na tumitingin-tingin sa labas kasi minsan pagkaisip mo, problemado ka, okay? Problemado ka sa lahat ng pinoproblema mo at tingin mo mahirap ka. Alam mo, try mong lumabas and you will feel blessed. Alam mo,
yung nakakatuwa lang to sa ano eh. Hindi ko sabi nga ni ano eh, ni namin nila PJ eh. Yung mga Germans gustong bumalik dito. Ang init-init dito eh. Tapos yung pupuntahan nila, lugar ng ano to, mga may hirap talaga. You know what? Doon ko nakita yung heart nila tumulong. Kasi kung isipin mo, okay, and then ewan ko ilang beses atang tinanong ni nila Pastor John na kung sigurado ba sila Luisa kayo mag-i-stay dito. Tatagal. Alam mo, yung kasi nakita nila, okay, yung mas blessed sila kumpara sa ibang tao. Dito lang sa City Light lang sila nagtataka eh. Lahat ng mga galaw nila, nililibre natin sila eh. Lahat ng nila, provided yung kanilang pangangailangan eh. Alam mo, why? Kasi ang thinking natin, we are rich. Not only rich, but we are more than blessed. Amen? Di ba? Alam mo, sabi diyan, ano to, you will be enriched in every way. Sabi diyan, the Greek word enrich, plotisomenoi, uh, sorry, sisipon din ako eh. You will bless in every way. Alam mo, and then sabi diyan, God will make you rich enough. Then sabi pa sa GW translation, CEB, and then CEB, ito, you will be made rich in every way. Alam mo, mga kapatid, kapag kaaralin mo itong bagay na ito, ibig sabihin yan, alam mo, God will make you rich in every way. Alam mo, ito yung iniisip ko eh. In your mind, okay? In your thinking, you will be rich. In knowledge and wisdom. Nako, alam mo, sabi ko nga, Lord, ito lang yung gusto ko. If I will get rich, gusto ko yung wisdom. Kasi, alam mo, pagka ikaw may wisdom, anything that you need to do, mas madali mong masusolusyonan. Hindi mo ba naisip sa work ninyo? God make you rich, bless in every way. Kaya nagtataka yung ibang tao na meron sa'yo. Di ba? Di ba? Ano yung meron sa'yo? Bakit parang, pinagpapala ka ng Panginoon? Di ba? God will make you, you will be made rich in every way. Alam mo, dami sa atin, okay? In our culture, sa totoo lang, God made you rich in every way. Ang problema sa atin, alam mo kung ano yung sumisira, okay, sa mindset natin yan, is yung comparison. You know what? Yung comparison. Naalala ko noon, di ba? Dati, parang nakita ako ng bike. Gusto ko magkaroon ng bike. Di ba? Nakakita ko motor, gusto ko rin magkaroon ng motor. Nakakita ka ng, nakakita ka ng sasakyan, gusto mo rin magkaroon ng sasakyan. Then, nakakita ka ng mas malaki, aeroplano, yate, yan ay yan ay gusto mo. And you would say, Lord, pag nagkaroon ako ng ganon, magsaserve ako lalo sa'yo. Di ba? Alam mo ang problema? Hanggang ngayon, di pa binibigay ng Panginoon. Bakit? Pag binigay ng Panginoon yan, kami yung una mong isakay sa aeroplano. O kaya sa yate. Wow. Pastor yun, invite ko kayo sa yate natin. Tara, mangisda tayo. You know what? Sa totoo, ano yung sumisira sa atin? Yung pagiging contentment natin. Naalala mo dati? Nung ikaw is ilan lang yung sapatos mo? Di ba? Alam mo, dati, naalala ko noon, yung tsinelas ko, Rambo. Mas gusto pa namin yung Rambo noon eh. Kasi yung Rambo, pagka natanggal yung yung pinaka niya,
Pinapalitan namin yun ng alambre, tapos magkasira na naman yun ng pudpod, ano naman, pako. yung, yung alpombra, hindi, pang lola yun eh, pamalo yun eh. But you know what, di ba? Ngayon, ano nangyari? Yung sapatos mo, gusto mo may Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Tama? Pero dalawa lang paa mo. Tama mali? Or sino dito, wala na akong masuot. Pero pagtingin mo sa closet, ang daming damit. Di ba? Kasi sabihin mo sa akin, sabihin mo, wala ka na masuot. Di ba? Ang gusto mo ulit, bago. Alam mo, anong kulang sa atin? Yung contentment sa puso natin. Tama? Kaya ang feeling mo, hindi ka mayaman or hindi ka pinagpala ng Panginoon just because of your hindi ka nakukontento. 'Di ba? Ayan ang problema sa ating mga Pinoy. Ayan ang problema sa ating mga Pinoy, 'di ba? Gusto mo ng motor, na may lumabas na bago, yun na naman ang bibilin mo. 'Di ba? Ibig sabihin, tayo, ito nangyayari. Sabi diyan sa God has blessed me with more than I need. I am rich. Di ba? Sino dito ngayon nagbago yung isipan na mayaman ka pala? Ha? You are rich. Di ba? Sabi na sa verse, Ecclesiastes 5:19, moreover, when God gives someone wealth and possession and the ability to enjoy them, to accept their lot and be happy in their toil, this is a God's gift. Alam mo, mga kapatid, kung ikaw, may bagong sapatos, or ikaw nagkaroon ng bagong sapatos, kahit na hindi yan brand new, and you know that is from God, magiging masaya ka. Totoo lang. Kung ako bibigyan, dati, ito yung natuwa ako dito eh. First time ko noon, naka-receive ng original na sapatos. Kasi dati, ang binibili kong sapatos noon, lang, hindi, made in ako eh, dito sa Cartimar, yun. Dati, yun lang yung tag dito, yung sapatos ko. Dati binadayo pa namin yun sa Guadalupe, tapos doon, may sakayan doon ng Pakartimar. Di ba? Masaya na naman ako doon. Masaya na ako doon sa sapatos na yun. Pero lagi nasisira yun sa paa ko dahil pagka naglalaro kami, yun, na lagi nasisira. And you know what? Noong time na yun, inabutan ako noon, doon yun kay Franz, hindi ko alam kung sa Rotonda yun eh. Second hand na D-Wade. Oo. Hindi ko alam, parang dumaan pa ata yung kay Pastor John eh. Yung first time na inabot ni Pastor Dan yun noon sa akin. Alam mo ako, second hand yun tuntua ako noon. Kasi, sabi ko, wow, original. Ni-spike test mo pa eh, no? Noon, kapag makapit yung sapatos mo, wow, original yan. Alam mo, that's the time na naka-receive ako noon and masayang-masaya ako kahit na second hand yun. Which means, kasi alam ko, nare-release from God. Pero alam mo ngayon sa atin, kapag ikaw binigyan, okay, ng bagay na, kahit na hindi yan original, okay, or ang tatak niya na hindi Nike, nyek. And, that is from God, alam mo, matutuwa ka. Totoo. Nakakatawa. Pero alam mo, sa ibang tao, when you know that it is from God, and this is, their ability to enjoy them, God gives them wealth and possession, and the ability to enjoy them, and to accept their lot, and be happy in their toil. This is God's gift. Alam mo, second hand na sapatos, second hand na sasakyan, second hand na
bag or kung ano man yung binigay sa damit, habango, mapabango yung second hand. Alam mo, alam mo, you will be happy. Sabihin ko sa inyo. Why? Because if you know that is come from the Lord, from God, you would say it is a perfect gift of God. Amen. Ang problema sa atin, ang problema sa atin, mga Pinoy, ang totoo lang, we are always comparing ourselves to other people. Kaya hindi ka nagiging masaya, kasi nagkukumpara ka. Di ba? Bakit siya may sasakyan? Di ba? Sabihin niyo sa akin, Pastor, ikaw, 2 sasakyan mo. Sabihin ko sa inyo, palit tayo. Palit tayo ng kalagayan. Ay, monthly akong 40,000. gusto mo ba? Alam mo, bakit? Sakay ka na lang. Say, bibili kong sasakyan. Pero, alam mo, ganoon din, mas malaki yung gastos. That's why, alam mo, learn to appreciate everything. Diba? And enjoy. Diba? Iba, kahit na sumakay ka ng brand new or second hand na sasakyan, iba pa rin yung saya pagka alam mong galing yan sa Panginoon. You would treasure and, diba? Pagyayamanin mo palalo yan. Diba? Alam mo, masarap pa rin sumakay sa tricycle, di ba? Oh. Di ba? Lalo na pag fully paid. Wow, congrats kay Peter, fully paid na yung motor niya. Wow. Kaya sabi niya, mag-resign ka na, Juby, sumama ka sa akin dito every Sunday. At sabi niya, prayer niya, magkakaroon pa sila ng baby. Yeah, that's the good blessing na pwede niya ma-experience. Pero you know what? Diba, nakakatuwa kasi once na alam mo na yung isang bagay ay galing sa Panginoon, kahit na, kahit na yan, bagay na yan, ay tingin ng iba ay napakaliit, pero pagka na-appreciate mo, that is God's blessing, you will be happy and you will enjoy those things in life. Tama? Kaya, napakasarap po, ng magkaroon ng ganyang blessing para sa Panginoon. So today, you are rich. Amen? God bless you more than you need. May bad news. You're richer than you think you are. That is a bad news. You are richer than you think you are. Sabi ng Panginoon ng Bible verse sa Luke 18 chapter 24 to 25, Jesus looked at him and said, "How hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Indeed, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God." Alam mo, sabi niya, that is the bad news. You are richer than you think you are. Alam mo, bad news dito, kapag ikaw is naging mayaman or maging mayaman ka, sabi ng Panginoon, it is hard to enter the kingdom of God. Imagine mo, sabi niya dyan, yung ulo ng camel ipapasok sa needle. Di ba? Ang hirap. Bakit? You know what? Kapag ikaw, okay, for example, tumama ka sa loto. Alam mo, baka isang taong kitang hindi makita sa church. Di ba? Or kung ikaw, ito pinaka ibig sabihin nito, this is a warning. Okay? This is a warning especially when you are becoming richer. Because sometimes, nung panalangin mo noon, Lord, pagpalain mo lang ako. Di ba? Ibe-bless ko yung simbahan. Gagamitin ko lahat ng possession ko
to enrich the church or the ministry. Ano nangyari? Lord, bigyan mo ko ng trabaho. Binigyan ka ng trabaho. Kaya lang may Sunday, walang Sunday off, may pasok ka ng Sunday. Di ba? Bakit? Kasi, alam mo, once na ikaw minsan or pinagpapala, God, okay, or sometimes this world will tempt you, to serve more on money. Kahit na Sunday, papasukin mo yung trabaho, para lang magkaroon ka ng magandang sweldo. Alam mo, yan yung warning sa atin. Because when we became rich, ano nangyayari? Nawawala ka na sa ministry. Dati nga lang sabi mo di ba? Pagpalain mo lang ako, Lord bibigay ko lahat para sa ministry. Kasi naranasan mo yung mga bagay na yun. Alam mo, nung pinagpala ka ng Panginoon, nakalimutan mo na siya. Amen? Nakalimutan mo na yung commitment mo para sa Panginoon. Kaya sabi niya, sino dito, ikaw nagkaroon ng pera, hindi mo na minsan maiwan. Or minsan, meron ka ng takot na baka mawala yan. Sino ito may savings sa bangko? 50,000, yan, 50,000, 100,000, 10K, 5K, di ba minsan, ang hirap, okay, pagka ikaw pinagpala ng Panginoon, okay, ang hirap mo nang bitawan ng bagay na yan. Ang hirap mo nang bitawan yung possession, yung pera. Di ba? Sabi mo nga noon, pagka ikaw bibili ka ng sasakyan para may service in church. Di ba? Alam mo, nakakatuwa din sa City Light, lahat ng halos need natin dito, it is from donation. Parang halos lahat ng kailangan ng City Light dito na po-provide through some of commitment, pledge. Grabe. Kasi you know what? Ang kalaban natin, when it comes to riches, is you will serve more on money. 'Di ba? Dati may prayer time ka, may devotion time ka. Ngayon ano nangyari? Nadagdag sa iyo OT. Yeah? OT. Yung walang katapusang OT, and sometimes nane-neglect mo na yung gawain mo para sa Panginoon. Now which is before you are so on fire. Na before ayaw mong umuwi para sa ministry. Di ba? Yan yung warning sa atin ng Panginoon when we became rich. Or sometimes, di ba? Pag nangailangan yung ministry or yung gawain ng Panginoon, are you willing to give up everything for God? Kaya mo ba yan? Para sa gawain ng Panginoon? Alam mo, yan yung yan yung kaakibat ng pagyaman. Ibig sabihin, you will have more responsibility, di ba? You will have more things to do. Kaya, alam mo, yan yung responsibility ng isang mayaman. And nakakatuwa, the more na ikaw is yumayaman, the more sana na mas mapapalapit ka sa Panginoon. Because this people, alam mo, ang problema sa atin yung pa rin unsatisfaction. Di ba? Pagka ikaw is pinagpala ng Panginoon, then you say, I deserve this. Di ba? I will, sisipagan ko palalo para ako is ma-promote pa.
Di ba? Kikilos ka palalo, tatrabaho ka palalo, and you will build more. Sabi nga dito sa ano sa ano to, sa verse, ito tuloy na, Luke 12, sabi diyan, then he said, this is what I'll do. I'll turn down my barns and build bigger ones, and there I will store up my surplus grain, and I will say to myself, you have plenty of grain laid up, laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool. Alam mo, bago yan, alam mo, ito yung ano problema sa atin Di ba? Yung hindi ka satisfied. Alam mo, ito yung problema. Once na ikaw is nagiging mayaman, you will not be dependent to God. Hindi ka na magde-depend sa Panginoon. Saan ka na magde-depend? Sa pera na meron ka. That is why, dahil sa kabisihan mo na wala yung prayer time mo. Dahil sa kabisihan mo na wala yung ginagawa mo para sa Panginoon. Di ba? Walang masama na yumamang ka. Pero alam mo, dapat alam mo na kapag ka minsan, makontento ka. Di ba? Sabi ko kay Eunice isa pang sasakyan. Sabi ko, parang gusto ko pa yung Innova Pero alam mo, sabi ko, ban naman, ban na lang, ban. Ayoko na pala ng sasakyan. Pero, baka na, yung travel and tours ko, may Sabado na, may Linggo. Alam mo, sabi ko, wag muna, post muna. You know what? Why? Kasi yan yung puso natin minsan That is why we need to be aware. Di ba? You are trusting on, this world, on this pleasure. Kasi, alam mo, ang problema, dito, pagka magaling ka dito sa atin, bibigyan ka lalo ng trabaho. Tama? Yeah, trabaho lang, hindi yung salary. You know what? Yan yung problema sa atin Di ba? At ang tanong ko nga ito yung tinanong ko sa sarili ko Ito yung tinanong, itong mayaman na ito, evaluate ko Sabi yan, gigibayin niya yung and then he will build bigger one, and then you have plenty of grains to laid up for many years. Alam mo, isipin mo to, yung mo ba, yung laman ng bangko mo, patanong ako dyan sabi ko, kaya bang i-provide yung isang buwan mo? Kaya bang i-provide yung isang buwan mo? Kaya bang kasi, ito the more na pinagpapala tayo ng Panginoon, the more, na sana yung puso natin na mas lalong lumalaki para sa Kanya. But this time, itong rich man, sabi diyan? He laid up for many years, take life easy, eat, drink, and be merry. Wow. Grabe, no? Kung titignan natin sa mata ng mundong to, wow, gusto ko yung ganyang buhay. Yung nakatanaw lang sa malayo, kape, pahinga, tulog. Diba? Ang sarap. Pero alam mo, sabi diyan, but God said to him, you fool. Kasi yung puso niya, ang layo na sa Panginoon. Sabi diyan, you fool. Then he said, that very night, life will be demanded from you, and who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but not rich toward God. Alam mo, yung sabi ng Panginoon, ano nga ba yung nag-store ka ng kayamanan dito sa mundong to, then hindi mo yan madadala sa langit. Alam mo, nagpakapagod ka para sa matrabaho mo, yung mga bagay na tinatrabaho mo, pero ang kapalit nito, sakit. Di ba?
You have sleepless night. Yeah? Kaka-OT. Ilan na lang oras mo para sa pamilya mo, para sa Diyos. Yeah? Alam mo, yan yung i-demand sa'yo ng mundong to. Kaya alam mo, sa atin, di ba? Okay na yung napoprovide ng Panginoon yung pangangailangan mo. Everything you need. As long as, God bless you, and you will reach toward God. So, lang balikan ito yung sabi nito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 11. You will be enriched in every way so that you can always be generous. And when we take your gifts to those who need them, they will thank God. Alam mo, this is what we call blessed to bless. Sabi diyan, God has blessed me with more than I need. I am rich. Because I have more, I will do more and give more. Mga kapatid, alam mo, walang masama na yumaman ka. Pagpalain ka naman ng Panginoon. That is God's blessing. Alam mo, ang problema sa atin, when God bless us financially, we are raising our standard of living. Yun ang mali. Di ba? Ang problema sa atin, ito yung mindset natin eh. The more na pinagpapala ako ng Panginoon, the more na lumalaki yung aking gastusin, yung aking gusto. Sino dito nakaranas na minimum lang yung sahod pero may sobra pa? Dati. Di ba? Yung tumaas yung sahod mo, dati, 3-in-1 lang yung kape mo doon sa tabi. Ngayon, yung muna, yung mas cheaper muna, bago yung Starbucks merong pick-up coffee. Di ba? Sa gilid, mas mura yun Meron pa yung B1T1 yun. So, yun, mas mura pa ng konti yun. Then, nung nakakuha ka na ng bonus, nakatikim ka ng Starbucks, lagi ka na nasa Starbucks. Di ba? Alam mo, yan yung problema sa atin. Tama? When God bless us, we raise the standard of living. Instead, when God bless us, raise the standard of giving. Alam mo, mga kapatid, sabi diyan, because I have more, I will do more and give more. Naman yung pangako mo noon sa Panginoon, di ba? Lord, when you bless me, I will do more. Di ba? Nakakatuwa pagka ikaw minsan, alam mo, sa totoo lang, dito sa City Light, yung mga heart ng mga leaders ng ministry, sa totoo lang po, Kids Zone, RTWs, yung mga yan. Alam mo, sa totoo lang, when it comes to ministry, nakakatuwa. Sa totoo lang imagine mo, 12 to 20 person yung pinapakain ni Jexel sa tapos alam mo, sumasakit ang ulo niyan Sabi niya sa akin, PB, dagdagan mo naman yung budget. Ngayon, kay Sina ka na mangingi. Kasi paano nila pinagkakasya yung budget na yun. And I know that they have the heart, for the person na pinagmiministeryohan nila. Alam mo, mga kapatid, yun yung sinasabi ko na, when you have the heart to God, for God, everything, na ministry na ginagawa mo, alam mo, you will give more. Sa totoo lang, di ba? Minsan, yung budget nga ng Kids Zone, napakaliit lang nun Pero nakita mo, feeding of the, parang kala mo, feeding of the 5,000s. Di ba? Alam mo, minsan, sa totoo lang, when you give, to City Light, ito yung gusto ko laging binabalik, ako yung nagre-report gusto ko laging binabalikan yun Alam mo bakit? Kasi, ang dami palang ginawa ng City Light. It is not because of City Light alone.
It is not because of Pastor John alone or Pastor Biboy or kung sino man or Jexel or yung mga ministry. Hindi. Alam mo, it is because of your heart you continue to give to the ministry of City Light. Alam mo ba yon? Yung maging part ka ng blessed to bless, grabe. Kasi, pagka nagli-liquidate si Sheena, hindi ko alam kung paano namin nakikita ko, grabe yung pera. Saan galing to? Saan galing tong budget? Ang daming budget. Minsan, magtataka ka, may sobra pa. Di ba? May nabe-bless pa tayong ibang tao. May nadadamay pati yung mga barangay tanod. Di ba? Eh, alam mo, di ko alam, yung ministry na madadagdag yung campus, di ba? Yung actually yan, part kayo kapag ka na kayo nagbibigay. Kasi kaya nyo bang pumunta bukas, Monday? At you know what? Kasama namin kayo doon. Kasi minsan, kailangan natin mag-donate doon eh. Alam mo ba, mamumroblema na naman yung kada pasukan. Diba? Mamumroblema si Jexel niyan eh. Ano yung pwede natin i-donate? Kaya nagtataka sila eh. Mayaman ba kayo? Diba? Nakapagbigay tayo ng mga medals, nakapagbigay tayo ng mga kailangan nila. Alam mo, mega church ba ang City Light? Kaya doon sila nagtataka. You know what? Yan yung prayer namin dati. Yung City Light, hindi ganun kalaki, but they have a mega heart for God. Amen? Kasi, sino bang mayaman dito? si Kuya Troy na naman. Hindi, totoo lang. Sino ba yung ganong kayaman dito? Pero, alam mo, hindi kasi tumitingin yung Panginoon sa kayamanan. Di ba? Kundi sa heart ng bawat isa na nagbibigay. Alam mo, our prayer, someday, actually, dito nga sa City Light, nahihiya na kami minsan nahihiya na kami yung mag-ask ng solicit. Dahil napansin nyo ba, dati, sa City Light, kailangan pa magpaikot ng kung sino yung magdo-donate. Alam mo, hindi na namin ginagawa yon. Alam mo bakit? God has already provided through your tithes and offering. Doon kami kumukuha. Di ba? Kaya may nangangailangan, dati kailangan pa nating magbigay, ay mag-ask. Pero alam mo, God has already provided. In some situation, nagkakaroon tayo ng ganong paikot, pero alam mo, sabi nga namin ni Pastor John hindi natin kailangan mag-beg. Kasi alam ko na yung bawat isa, napakalaki ng puso para sa Panginoon. This year, February pa lang, we are promoting yung kids, yung blessed to blessed. Sabihin ko sa inyo, don't just give. Be with them. Sabihin ko sa inyo, samahan niyo si Ate Sheena, samahan niyo pumunta kayo sa place, and you would say, Pastor, totoo nga, I am rich. More than I think. Amen? And I hope this thing, sabi diyan, God bless me with more than I need. I am rich. I have more. I will do more and give more. Pwede bang yan yung panalangin mo para sa Panginoon?